Warning, this program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ay magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Pagpasensyahan nyo na't namamalat ho ang inyong lingkod. Ako para hong ako'y lalagnatin. Pero usong-uso yan ngayon Mga iyan. Hindi naman ako yan. Baka kala ng mga tao ko yan, si Julius yan Anyway, good morning po. Good morning! Welcome and good morning. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Hanggang alas 12 po tayo ngayong araw ng Lunes, ika-14 ng Enero 2019. Good morning! Ito po ang mga pag-uusapan natin, bayan. Ito po yung mainit-init na issue ngayon. Yun daw mga files natin, yung mga nag-apply, yung mga nag-file na ng passport, di ba? Yung mga files daw natin, hindi iniwan ng dating kontraktor yung gumagawa ng passport natin. My goodness! Ang problema ngayon, baka yung mga file natin, yung edad natin, birth certificate natin, ay yung mga kasarian natin, nandoon, dala-dala ni kontraktor. Ang pangamba ng iba, baka magamit sa katarantaduhan, kalokohan. Baka isa na dyan yun, baka mag-apply ng credit card, gagamitin Randy Mariscotes. Gagawa ngayon, Randy Mariscotes, dahil alam niya yung birthday mo, alam niya yung pangalan ng parents mo, yari ka. A-apply siya ngayon ng credit card under kay Randy Mariscotes. Bibili siya ng, sa mga Amazon, sa internet, Tomas Anacta. Na walang kaalam-alam si Tomas Anacta, yung aming senior cameraman dito, ay ina-apply na pala siya ng utang doon sa Amazon. Maya-maya may dumarating na bill sa kanya. Bayaran mo ito at may utang ka na $1,000. Ayan ang delikado dyan, bayan. Kaya nag-aalburuto si Secretary Locsin. Dahil itong kontraktor na ito na panahon ni Pinoy, ang buwisit na ito, siguro sa galit dahil hindi siya narinyo, hindi iniwan yung mga files natin. Diyos ko po, ang pineapple bayan. Mga bastos! Ay, kung kayo ay yun nanganganib yung mga nag-apply nung 2009 hanggang itong 2009, nako, hanggang itong reset, yun ang mga nanganganib. Diyos ko po. Ito kaya, ewan ko ba, sus Panginoon ko. Dapat habulin yung lintik na yan. Ayan sabi ni Secretary Locsin, ang problema, yung data ng passport applicants, yung kanyang birthday, pangalan, sex, marital status, education. Kasi hindi ba pag nag-apply ka ng passport, may education, kompleto. Sino mga magulang? Dahil birth certificate yung papakita mo ron di magagamit ng mga kolokoy. Iyon ang sinasabi. Nagsimula pa rin yan kaya dating Pangulong Arroyo sa administrasyon ni Arroyo. Pero lumala noong panahon ni Pinoy. Dapat mahabol yung lintik na yan. Baka mamaya pag mukat-mukat mo, may loan na pala ako ng bahay. Wala naman akong pambili-pambayad ng bahay. Baka mamaya naglo-loan na ako ng bahay sa Forbes Park. Wala naman ako pambayad. Ayun ang problema doon. O baka si Julius, Disamburon, nag-lolo ng helicopter. Ala naman pambayad yung lekat na yun. Ano mangyayari? Yun ang problema. Sus, kinakawawa. Si Maiko, nag-apply ng credit sa American Express worth $20,000. Ala naman pambayad si Maiko. Sus, Mariusip. Iyan ang problema dyan. Kaya dapat, imbestigahan yan. Department of Foreign Affairs, sumagot naman kayo, Secretary Teddy Boy Locsin, sir. At it behooves you to answer our call. Tinatawagan po kayo ng iba't ibang mga istasyon kanina pang umaga. Huwag naman kayo magpa-importante, mga lekat kayo.
May problema yung lintik na ahensya ninyo, hindi kayo sasagot? Putragis. Hindi gano'n ang pag-handle ng problema. Oy, mga buknoy. Magkakampi tayo, pero when it comes to problems like this, sumagot kayo. Hindi yung magsitago kayo, walang sasagot sa inyo. Puro kayo no comment. Kanina pang umaga, hinahanap kayo ng mga radyo para marinig gaano kalala itong problema na ito. Para ma-assure ang sambayanan na relax lang. Ha? Ay, ginagawa na namin ang paraan, hindi naman ganun kadelikado. Hindi yung hindi kayo sasagot. Yusek Abella, ikaw ang tinagurang spokesperson niya, sumagot ka naman, sir. Yasek El Mercato, salita ka ng salita before, ngayon ayaw mo sumagot. Secretary Teddy Boy Locsin, puro ka Twitter. Answer the freaking goddamn call. Puro kayo kalukuhan dyan sa DFA. Answer our freaking call now. Hindi kayo sasagot nagkakaroon ng ideya mga tao, ba nangyayari? Naku, oo nga, baka gamitin sa sindikato yung pangalan namin. Kanina pa kayo tinatawagan ng iba't ibang istasyon, tinatawagan kayo ng DZMM, DZRH, DZBB, wala sumasagot sa inyo. Ano kayo, pasinyo rito? Sumagot kayo, putragis. Pinapasweldohan namin kayo, mga buknoy dyan sa DFA. Now answer our freaking call, now. Magaling lang kayo magsasat-sat. Problema sa DFA, akala mo mga lintik, mga konyo Problema sa DFA, akala mo putragis, mga mabuti pa, akala ko wala na talagang kwenta noong panahon ni, sino ba yun? Cayetano, mas lumala pa ngayon. Panahon ni Locsin. Hindi ang problema dyan yung mga bataan niya. Sumagot kayo dyan sa DFA para malaman na sambayan na gaano ba kadelikado ngayon yung mga data namin, hawak ninyo, hawak ng kontraktor. Baka gamitin sa katarantaduhan. Tumasanak tayo, mata mo, baka malaglag. Ay, dito ang tingin sa ganun, Hindi ka doon nakatalikod, anak ka ng baka. Ano ba na? Babounce daw yung likod. Dito. Doon nakatingin sa anak ng weteng talaga. Paano kung nalaglag pala ako si Opwan? Tumatakbo yung video. Yung talaga naman itong mga tao natin. Patakpan mo ng engineer, lagyan mo ng kurtina yan dyan. Anyway, dire-diretso tayo. Isa pa ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Naalala ho ninyo yung naambush na mag-ama, yung vice mayor at saka mayor ng Balawan, La Union. Yung namatay yung vice mayor, yung tatay. Naambush. May reward na po na 10 milyong piso sa makapagtuturo o makapagsabi ang mga mastermind. Kasi yung parang mga gunman, may sinusundan na lead ang NBI. Pero mas mapapadali sa inyo pong tulong kung tulungan po ang NBI na mag-imbestiga, makapagbigay ng impormasyon, mariresolba ang kaso. Parang yung kay Congressman Batucabe na kumanta mismo yung gunman. Ngayon, meron na pong 10 milyong pisong reward ho yan. Ano po? Leading to the identity of the mastermind. Alam nyo itong sa Balaluan na ito, La Union, masalimot din dyan incumbent yung Aleli, Mayor Aleli. Ang maging kalaban niya ay retired police general. Bakit? Sinabi ko lang retired police general. Ayun naman talagang totoo. One-on-one sila ni general. Paano gagawin ko? Alam ka ba sabihin ko, retired army. Hindi naman army, general. Retired police general ang tatakbo mayor sa Balaluan. Anyway, isa po sa pag-uusapan natin yan. Isa pa ho pag-uusapan natin ngayong umaga. Si Catanduanes Governor Cua, na-relieve na pala. Effective immediately. Dahil sa kasong graft and corruption. Malas, last masagedli. Bakit? Paano pa makakapagkampanya ito? Relieve. Pinalitan po siya ng kanyang vice governor. So, itong si Governor Cua ay relieve ng 6 na buwan. Nako. Governor Joseph Cua, abuse of authority. Nako, Diyos ko po. Isa pa ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Nagtatanong po yung ilang mga kontraktor, engineer.
kung may pera pa ba ang gobyerno. Kasi yung mga contractor daw ng Department of Public Works and Highways, yung mga nagpapagawa ng mga build, mga tulay, kalsada, ni Pangulong Duterte, ay hindi pa binabayaran simula pa noong November. Why? Sabi ng mga contractor, meron din kami mga karpintero, mga kaminero na pinapasweldohan. Yung mga driver ng forklift, ng piso namin, nagsusweldo rin. Kung hindi nyo kami babayaran, paano namin mapapasweldohan yung driver ng mga dump truck na nagdadala ng graba? Yung driver ng pison? Yung driver ng truck na mixer? Yung mga kaminero, mga karpintero? Paano babayaran? Ano ba? Department of Budget and Management? At Department of Public Works and Highways? Ano na? Ito na naman, ayaw rin sumagot. May sakit na nosagutitis ito eh. Yan ang bagong sakit ngayon ng DFA at saka DBM, nosagutitis. The number you're trying to reach is currently unavailable. Please try again later. Oh yeah! DFA, DBM, DPWH, ayaw magsisagot. Meron daw silang mga lahat, mga nosagutitis. Yung ayaw lang sumagot. Kasi hindi alam siguro isasagot ng mga buang. Yang hindi pagsagot-sagot ninyo, nagiging ugali nyo ng mga lekat kayo, ha? Ewan ko ba? Dapat ito, pagsipalitan na ito ni Pangulong Duterte. Ako na mismo, nagsasabi. Pare-pareho tayo mga kakampi ni Pangulong Duterte, pero may mga problema ho sa mga departamento ninyo, sagutin ninyo. Ha? Hindi pwede ang Pangulo ang sumagot yan, kayo ang sasagot dyan. Correct ka dyan. Dahil sa katangahan ninyo, kaistupiduhan ninyo, katarantaduhan ninyo, mga sekretary, ang tinatamaan si Tatay Diggs, yung tao sa taas. Dahil sa incompetent kayo, mga hinayupa kayo, sumagot kayo. Para hindi tamaan yung pobre na wala namang kinalaman doon sa passport yung mama na yan. Wala namang kinalaman yung mama na yan sa Malacanang tungkol sa mga bill. Inutos niya, mag-bill tayo. Kung wala ng pondo, sabihin nyo, sir, wala tayong pondo. Tingnan mo na, i-slow down muna. Hindi na natin nababayaran yung mga kontraktor. Dahil yung mga kontraktor umiiyak, ala na pansweldo sa mga kaminero nila, sa mga forklift operator, sa mga operator ng pison, operator ng backhoe. Wala rin silang pansweldo. November pa, ano na ngayon? January na. Ang tanong nila, babayaran ba sila o babayaran? Problema, sabay pasok na hindi kayo sasagot kagad pag tinatawagan kayo. Diyan kayo magaling eh. Pag ang pagiging incompetent at inutil na ninyo ang tatanungin, kasi hayahay kayo, mga buisit kayo, nasanay kayo. Dahil yung Pangulo natin, kaibigan ng lahat, mahal ng maraming tao, pati ng mga ilang broadcaster. Pero kung ganito naman ang performance niyo, kahit ako, Duterte supporter ako, mga hinayupak kayo, kahit nasa gobyerno ako, dito sa Radyo Pilipinas ako, uupakan ko kayo, mga jablo kayo, kung hindi kayo magsitrabaho. Because trabaho nyo yan, kaya kayo nilagay ni Tatay Digong dyan, magtrabaho kayo para sa sambayanan. Mga buwisit kayo, dagdag din kayo problema sa gobyerno. Dagdag kayo sa high blood. Ewan ko ba? Ako, kung hindi kayo kayang upakan ng iba, ako uupak sa inyo kahit dito ako sa istasyon ng gobyerno. Mabuti nila nga, umalis ako sa PTV. Dahil kung nandun ako, baka hindi ko kayo mabanatan. Dito sa Radyo Pilipinas, mababanatan ko kayo. Wala akong pakialam kung sino kayong kisihudang sekretary kayo. Sekretary Demonyo ka, Sekretary Belzebul, Sekretary Lucifer ka. Wala akong pakialam. Gawin mo ang trabaho mo para hindi ka mabanatan. At hindi kawawa yung Tatay Digong. Magtrabaho ka. Oo, tao ka ni Pangulong Duterte. Pare-pareho tayo. Ako tao din. Pero ako magiging bastonero rin yung mga buwisit kayo. Niloloko-loko nyo ang taong bayan, mga Judas, Hestas, Barabas kayo. Mga impacto. Alas 10:17 ng umaga, dyan lamang ho kayo bayan. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alas po natin, alas 10:22 na ng umaga. Alam nyo, sila rin ho kasi ang may kasalanan. Ang DFA ang unang pumutak dito. Hindi ho sana malalaman ng taong bayan, hindi ho malalaman ng media na may problema.
yung tinatawag na data, yung mga files po ng mga nag-apply ng passport dyan sa DFA. Sila yung nagsabi, sinugundahan ni Secretary Locsin na sinisisi yung dating administrasyon na si Pinoy na dilawan daw yung kontraktor. Alright? At iniimbestigahan na raw. Ang punto de vista natin dito, maski anong imbestiga ninyo, ang kailangan ma-retrieve ho ninyo yung files na yon doon sa kontraktor. Otherwise, pwede ho ninyo kasuhan yon ng data theft. Bakit hindi ho ninyo gawin nyo para ibalik niya lahat ng data na ninakaw niya o na dinala niya? Dapat kasi isurrender yon. Pagkatapos ng kontrata mo, isurrender. Eh hindi sinurrender, dala-dala ng lintik na kontraktor na yon. Oh. Bawal yan. Ngayon, ang problema, ayaw ninyo magsasagot. Gusto nating malaman gaano kalawak, kalaki ang problema nitong data theft na ito. Sabihin na natin theft, hindi na data breach ito eh. Theft na ito pag nanakaw. Binitbit niya yung mga data natin sa lahat ng mga nag-apply ng passport. Ang dami ko mga kaanak na nag-apply ng passport dyan during that time, 2009, pataas. Oh, di lahat nun, ang data nasa kanila. Oh, kawawa naman, mga OFW ang karamihan. Paano kung gagamitin na lang sa kalukuhan yan? Mag-apply ng mga credit, mag-apply, na-aprubahan ng credit card. Nag-apply ng mga loan sa bangko, na-aprubahan. Paano babayaran ng pobre ngayon yan? Eh wala naman siyang kaalam-alam. Siyempre, mapapaniwala yung bangko. Oo, mga magulang kasama eh. Nabanggit. Randy Mariscotes, ang tatay-nanay niya, si ganito. O si Miko Calonge, nako, si ganito, ganon ang pangalan ng tatay-nanay niya. Oh, Sus Mariosep. Nasa linya po ng aming telepono, si dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. Magandang umaga po, former Secretary Yasay, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Erwin, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig at Happy New Year sa inyong lahat. Ay, nice to hear your voice once again, sir. For a very long time namin kayo. At saka when you were there sa DFA, naku, laging sagana ang media ng sagot ho ninyo ngayon. Parang mga pipi at bingi ito mga hinayupak na nakaupo sa DFA. But anyway, let's move on, sir. Gaano kalala do you think itong problema dito sa data breach na ito na sinasabi ng DFA ngayon na pagkatapos nilang i-anunsyo, ayaw naman nila magsalita na ngayon, former Secretary, sir? Okay, unang-una sa lahat, hindi ho totoo na mayroong data breach na ginawa na biniblame nila doon sa unang tagapaggawa ng ating pasaporte. Alright. Dahil yung data at yung system, yung personalification system, at nandoon lahat ang informasyon tungkol sa mga applicants for passports, lahat, yun ang software na ginawa nung isang kumpanya noon na tinatawag na Overture. Okay. Yung Overture, ginawa nila yung sistema, pero they never owned that system. Yung sistema na yun ay hawak ng DFA at hawak ng BSP na nakalagay doon sa facilities ng BSP doon sa Quezon City. Tapos may backup file pa dito sa Asiana office ng DFA. So, ang ginawa ng Overture, yung natapos na yung system para gumawa ng tinatawag nating electronic passport, ay tinulungan na lamang nila ang DFA para i-manage and i-assist yung operation noong system. Kasi bagong sistema yun, so kailangan matulungan muna. So, Overture did that. Pero pinalitan ng DFA for one reason or another, yung Overture, at kinuha ang APO at saka UJEC to manage and operate the system. Kailan ito? Ditong panahon na po ni Tatay Digong? Hindi. Ginawa ito in 2014. Ay, panahon nila, alam ko na, nila Coloma. Yung sa... doon pa yan. So, ginawa ng Overture, ay kung ganun pala, edi alis na ako dyan. So, umalis na sila. Okay. Pero yung sistema po
ay hindi tinakbo ng overtour. Nandun na iwan lahat sa facilities ng DFA. ng gobyerno, sa PSP at saka sa Asiana. Ano itong sinasabi ngayon do you mean na nakuryente si Secretary Locsin, nakuryente siya? At yung mga media kaninang umaga nakuryente dahil sinasabing ninakaw yung data ng mga kababayan natin, ilang milyon yung passport applicants na yan, Secretary? Sa palagay ko, dahil kung titignan nyo ang mga pangyayari, ay nung about 2 weeks ago, nagpalabas ng tweet si Secretary Locsin na sinasabi niya, bakit nire-require ngayon ng DFA yung magsusumiti ang publiko ng kanilang birth certificate para lamang mag-renew sa kanilang passport? Hindi ba yung passport, pag mayroon ka na at ipaparenew mo na lamang, ebidensya na yun, na proof na Pilipino ka, at sumiti ka na ng mga birth certificate. Bakit ulit ibibigay mo? So sabi niya, ayaw kong i-impose yan sa publiko, parang harassment uli yan sa publiko. Right. So pag nandito na siya nakaupo as Secretary of Foreign Affairs, dahil galing siya sa New York, tinapos niya muna yung kanyang mga gawain doon as ambassador to the UN. Ang ginawa niya, kinausap niya yung mga DFA officials. At itong sagot ng DFA officials sa kanya na, sir, wala tayong magawa dahil tinakbo ng overtour yung data. So mag-uumpisa tayo from scratch. Bakit sinabi ng mga taga-DFA na tinakbo ng overtour, nandyan lang pala yung data? Exactly. Yun ang sinasabi natin. I'm sure meron pa kayo mga informant dyan. Tinakbo ba? Nandyan pa ba yung mga data natin o wala na? Of course, nandun. Hindi nakalabas yan. Ngayon, yung nagpirma ang DFA ng kontrata in October 5, 2015 na ililipat from Bangko Sentral at overtour yung pag-imprinta at paggawa ng bagong electronic passport doon sa APO at sinabcontract ng APO yung gawain na yan sa UJEC na labag sa batas dahil hindi mo pwedeng isubcontract yung kontrata na yan to a private entity without any bidding. Ang nangyari doon, hawak ng APO at saka UJEC yung sistema na yan, yung personalization system. So, nandyan lang po yung data na yan. At pinipilit lang ng ilang taga-DFA at mukhang mali ang impormasyon. Yes, sir, nakapagtataka kasi may mga kilala ho ako na may mga passport holder ng Japan, passport holder ng US, Canada. Hindi naman gano'n. Pag nagpa-renew sila, hindi na kailangan ibigay yung birth certificate. Kundi yung passport na lang. Pag hindi, kunwari, mag-i-expire yung passport mo next month, pumunta ka na doon sa kanilang passport agency at magre-renew ka na doon. Dala-dala mo lang yung passport mo kasi pag pindot na gano'n, kunwari, Mariscotes, Randy, pag pindot niya, okay, nandoon pa yung file. So, hindi mo na kailangan magdala na birth certificate. Ngayon po sa atin, lintik, napakahirap na nga. May bayad na nga tuwing pipila ka kumuha ng birth certificate mo. Every 3 years kukuha ka ng birth certificate para pag-renew ng passport. Bakit tama nga naman? Bakit hindi na lang diretso yung passport na mismo ang dalhin mo para makapag-renew? Ayun talaga, karapat-dapat. Kaya yung aking sinasabi ko ngayon sa inyo, mukhang mini-misinform talaga nila si Secretary Locsin. Baka yung direksyon ni Secretary Locsin, hindi kailangan magsumite. Baka merong ilan na ayaw dyan. Ayaw kay Secretary Locsin. Hindi natin alam yan, ako, parang alam ko siya kasi ayaw sumagot nito mga hinayupak na mga bataan niya dyan Oo. Nagtatamad-tamaran siguro. Kaya, alam niyo sir, namimiss ko kayo. Oo. Sa totoo lang. Ito ang dapat natin din malaman, Ito, share ko itong informasyon sa inyo, Yung 2006 ay nagkaroon tayo ng kontrata. DFA at saka Bangko Sentral ng Pilipinas para yung Bangko Sentral ng Pilipinas ay mag-produce at print ng ating electronic passport na machine readable. Itong requirement na ito ay ini-impose ng International Civil Aviation Office para mas standard yung proseso para magiging secure ang lahat ng mga passport sa buong mundo. Okay. We were given up to
2010 to comply with that. So as early as 2006, ito yung kontrata that was entered into by the DFA with Bangko Sentral. Ayon sa kontrata na yon, sinasabi na ang Bangko Sentral mag-provide ng booklets para sa pasaporte dahil marunong sila sa mga security paper and everything. Pero yung mga personalized information at data na ilalagay sa passport tungkol sa applicant ng passport o renewal ng passport ay kailangan mag-put up ng bagong sistema which we call the personalification system where all of the data and information na sinusumite ng applicant for a passport at saka renewal naka-input na lahat doon sa sistema na yan. So ang ginawa ng Bangko Sentral, sinabcontract yung personalification system na pagpatayo noon doon sa Overture in a public bidding. Ang Overture ang nanalo. Kaya ang ginawa ng Overture ay sinet up yung personalification system. Pero ayon sa kontrata, Erwin, yung pang-produce ng electronic passport was valid and enforceable up to 2018. Hindi pwedeng mag-enter into a new contract ang DFA with another entity for the production of that new electronic passport dahil may kontrata. Sir, magbe-break lang ho kami. Anyway, I thank you po for your info. Ngayon, alam na ho natin na nandyan lang pala yung data na yan. Hindi man pala nawala. Sabi-sabi lang ng mga bataan ni Locsin. Dapat siguro, imbestigahan ni Locsin ito mga bataan niya. Kung nagsasabi na totoo, hindi. Alright. Tayo, salamat po. Salamat po, former Secretary Perfecto Yasay. Thank you, sir. Sa ibang bansa, ganun ho ba yan Kung kayo ho yung mga OFW, sa Amerika, passport lang ho dadalhin ulit. Hindi na dadalhin yung birth certificate. Itago na yan. Ganon din po sa mga sa Canadian passport. Hindi ka magdadala. I-renew, dala-dala mo yung passport mo. Pupunta ka doon sa embassy nila o saan man dyan, sa kanilang passport agency at ibibigay mo. Nagpindot niya na pag-type niya, oo nga, okay, alright, palitrato ka na. Dito sa atin, ang daming tsetche-buretche. Nandiyan na pupunta ka. Paano kung OFW ka? Imbis na yung isang araw, 2 araw mo na i-google para sa mahal mo sa buhay o pag-aayos ng iyong mga papel, pag-aayos ng employment, recontract, anak ng baka, nandun ka, pumipila ka sa census o sa statistics office, para kumuha ng birth certificate ulit para mag-renew ng passport? Putragis. Ayan yung kalukuhan. Teka muna, nasa linya po ng aming telepono si Attorney JJ Dicini. Siya po ay isang eksperto pagdating sa cybercrime. Information and communication expert. IT expert din ho ito. Attorney JJ Dicini, magandang umaga po. Magandang umaga po. Tama, si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas and live din po tayo sa Erwin Tulfo FB page and sa FB pages ng Presidential Communications Operations Office. Attorney, siguro na monitor mo ito sinasabi ngayon ng DFA, particular na ni Secretary Teddy Boy Locsin na ninakaw daw o nawawala o may data breach, lalo na doon sa mga details ng mga passport applicants, which sinabi naman, may nagsabi naman na dating opisyal, nandyan lang, hindi naman nawawala. If ever ito po ay nawala, ito ay ninakaw, itong data na ito, how dangerous is it? Kasi may mga nagsabi sa akin na, nako, Erwin, delikado yan. Pwede pag na yung data mo napunta sa maling kamay, sa mga sindikato, sa mga masasamang loob, maraming pwede niyang gawin dyan sa iyong data. Actually, wala naman ng risk na hindi na kung itong third-party provider na may hawak ng data, hindi niya pwedeng gamitin yung data na yan sa ibang purpose, Pwede lang niya gamitin yan bilang subcontractor ng DFA. Ngayon na hindi na siya subcontractor ng DFA, hindi na niya pwedeng gamitin yung data na yan. In fact, malinaw po yan sa ating Data Privacy Act. Kailangan niyang i-respect ang mga data privacy rights ng ating mga
data subject. Pero attorney, I understand may mga law tayo, pero what if ika nga mapunta sa kamay ng mga sindikato or by accident na ibigay doon or nakuha sa kamay niya ng mga sindikato or ang pinaka-primary dyan dahil alam yung mga address natin, yung mga sa mga email, Diyos ko po, padalhan ka ng mga basura ng mga mail sa iyong email, yun naman nagiging problem dyan, minsan attorney. Kung ang data po ay na-misuse, or ang data na i-transfer, or ang data ay naibigay accidentally, or because negligent sila, no, sa lack of care, na ibigay sa third party yung data, criminal po yan. Pwede po magsampa ng criminal na kaso. Kaya sa tingin ko po, nag-iingat naman yung I would like to think, no, na nag-iingat yung may hawak ng data na yon. I think yung sinasabi po ni Secretary Locsin is, yung data, may kopya ang DFA, pero yung format ng data hindi nila magamit. So para makapag-issue sila ng passport, kailangan pa i-translate yung data. At siguro mas madali sa kanila sa DFA na humingi na lang ng birth certificate at i-enter nila yung data from scratch rather than i-convert nila yung data. So parang stopgap measure po yan siguro. Yan ang tingin ko nangyayari. Pero alam niyo sir, ang nakakalungkot, every time nakukuha ng birth certificate, sana ko yung birth certificate one time lang. Parang may expiration ng birth certificate pag lalo sa mga OFW, kumuha ka ngayon, balik mo after 1 year, kuha ka na naman dahil magre-renew ka ng passport, kuha ka na naman dahil pupunta ka sa NBI. Lagi yung tayong kumukuha, kaya yumayaman yung statistics office sa kukuha ng birth certificate. It's really sad and it's really ironic kung saan pa tayo mahirap na bansa. Dapat inaalis, we do away with this or the government shall do away with this, itong kuha ng birth certificate para mag-renew ng kung ano-anong klaseng utot, pati passport na gano'n. Every time magre-renew ka, kukuha ka. Samantala sa mga first world countries, sir, US, example, passport lang, sapat na. Canada, Japan, same thing, sir. Bakit tayo, Diyos ko, pagkahirap-hirap, parang lalo natin pinapahirapan yung mga kababayan natin, attorney? I think ang nangyari po kasi yung kontrata po dun sa provider, medyo siguro hindi na negotiate ng maayos, no? Dapat kasi sa sitwasyon na ganyan, from a technical standpoint, yung government agency, dapat iniingatan nila na pag may kontrata sila na may data na nandun sa kabilang side, no, sa kanyang contractor, yung format niyan dapat na sa isang tinatawag na open data format para madaling maigamit ng government agency yung data na yon kung sakali kakalas na yung contractor. Kasi yan ang hirap Pag yung data hindi mo magamit, kahit na binitawan mo na yung contractor, hindi mo magamit yung data, parang yan yung sitwasyon ng DFA ngayon na parang as if ang pwede lang makagamit ng data mismo yung contractor, finire mo na sila. Kaya po yan yung situation nata ng DFA. Parang ang masaklap dito, attorney, parang hinostage nila yung sambayanan. But anyway, attorney JJ Dicini, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po for your information. Good morning, sir. Magandang umaga po. Ayan ang sinasabi natin, bayan. Pag napunta nga sa maling kamay, nagamit, naibenta sa sindikato, ayun ang delikado. Oras sa buong kapuluan, 20 minutes to go before 11 o'clock. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, tuloy-tuloy tayo bayan, 10:45 in the morning. Today is Monday, January 14, 2019. Nasa linya ng aming telepono si Commissioner Raymond Liboro ng National Privacy Commission or NPC. Magandang umaga, Commissioner Liboro, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin, at salamat sa pagkakataon. Ito lang ho, sir, na maraming kababayan tayo ngayon medyo kinakabahan dito sa announcement ng DFA, lalo na ni Secretary Locsin na pumutok na sa media. Pero looks like the DFA is downplaying this incident naman. Ito pong sinasabi na data breach. Ito ba iimbestigahan? Papasok ko kayo dito, Commissioner? Tama po yun, kasamang Erwin. Kalmado lang tayo, no? Pero bubusisiin po yan ng National Privacy Commission, no? Seryoso po yung mga ibinahagi ni Secretary Locsin sa aming pagtaya. At ito po ay titingnan po natin ng mabuti, no? At upang mapanatag na lang ang kalooban ng mga kababayan po natin, no? Hindi kaya kung meron silang dapat po talagang ikabahala, sasabihin din naman namin sa kanila, no? But at this point, we need more facts about the issue. So ngayon po ilalabas po namin yung mga imbitasyon sa DFA, Bangko Sentral, at yung po mga binanggit ng mga contractor na yan
para humarap po sa National Privacy Commission at hinga naman natin ang panig nila kasama ng Pero ang sinasabi kasi raw parang binitbit ho yata ng dating contractor. Pero may nagsasabi, si dating DFA Secretary saying na nandyan lang naman daw ho ito. So, medyo magulo. Tama po yun. Erwin, no? Ngayon ka rin din naririnig yung reports na binabanggit mo. No? Kayo nakakaalam ng mga may init na balitang yan. Opo. Pero kaya nga nag-iingat tayo, no? sa bagay na ito. No? Kasi ang gusto ko rin talaga malaman, gusto namin malaman, ano ba ang ibig sabihin nila that the contractor ran away with the data. No? Mabigat ang implikasyon noon. No? Kaya dapat natin siguraduhin. Yan pa, sabi mo nga, binitbit ba yan? Ano ba yan? Pero sabi mo ngayon na meron na mga nagpapahayag na nandyan lang. Ano? But nevertheless, ito nga yung mga bagay, no, na kailangan po nating masiguro. Napakahalagang usapin po nito dahil ang pinag-uusapan na dito ay pagkakakilanlan ng passport po. Ang isa sa masasabi natin pinakamahalagang dokumento ngayon ng bawat isa sa atin. At siyempre pangangalagaan natin ang integridad nito. Ang pangamba po kasi ng mga kababayan natin, lalo na po mga overseas Filipino workers, sir, paano na lamang daw ho ito? Baka mapunta sa kung kani-kanino na lamang. Meron naman kasing assurance, sabi nga po nung isang cybercrime expert natin, data information expert natin na sinasabi, meron tayong mga batas naman daw na hindi pwedeng ipasa-pasa ito. Pero ang punto natin, paano kung napunta sa kamay ito, by accident, napunta sa kamay ng mga sindikato, ng mga magnanakaw, gamitin yung data para mag-apply ng mga ng mga credit card, ng mga loan sa bangko. Ito yung nakakatakot, Commissioner. Well, of course, Erwin, concern yan, no? Pero siguro masasabi ko lamang doon sa amin din mga karanasan, no, sa mga nauna rin mga nakikita namin mga kasong yan. Usually, kapag ang mga data na singhalaga nito, no, ay napakasama napasa kamay, no, ng hindi ng mga partido na may masasamang intensyon, kaagad kasi nalalaman din yan, Erwin, ano? Either may nagmamalaki, nagmamayabang, sa akin yan, o kaya na ibebenta na yan, no? Lalabas yan doon sa dark web na sinasabi, no? So, wala pa naman tayong nakitang ganyang indikasyon, Erwin, which is a good sign, no? Baka nga nandyan lang siya, diba? So, yun lang, ano? Kaya sabi nga natin, panawagan natin sa mga OFWs, alam ko marami kang OFWs listeners, opo. Kaya mo nga, kalma lang, no? Relax lang tayo dyan, kalma lang, malalaman din natin po ito. At at the same time, sabi ko nga, ibabahagi natin sa kanila at totoo naman ang kanilang concern, no? Kasi under the Data Privacy Act, Erwin, no, ang pinaka-central lang naman na dala ng Data Privacy Act, ibinabalik, no, sa bawat isa sa atin yung control over our information, no? Right. At matibay dito yung karapatan natin, no, ng bawat isa dito, no? So ako nga ngayon, itong nangyayari ngayon na diskurso, no, patunay na rin na marami mga mamamayan natin alam yung karapatan nila, Erwin. Correct, no? So, correct. Maganda na rin indikasyon ito dahil ika nga nagmamatsyag, ano, at hindi na lamang nagpapaliwala. Yung mga mamamayan natin humihingi na ng paliwanag. Yun po ang esensya nito, Erwin, Nung araw kasi, pag may nawalang data, sasabihin, wala na. O kaya, di ho ba, no? So ngayon, ang alam ng tao, teka muna, karapatan ko malaman ano nangyari dyan. Tama. No? At karapatan ko rin magreklamo kung kinakailangan. So, magandang indikasyon po ito. But again, so sabi ko nga, sa atin naman, just looking at the positive side of it. So tayo naman, gagawin naman natin yung nararapat tungkol dito, Erwin. Sir, panghuli na lamang, ano pong assurance naman ng mga kababayan natin, tayong lahat, na hindi na po maulit ito if ever na nawala nga talaga, ninakaw, or sa ibang mga, hindi lang sa passport, kundi sa driver license, sa apply sa SSS, sa mga PhilHealth, baka makuha yung magkaganitong problema ulit. Partner, ano, napakatalas niyang yung huling tanong na yan. Kasi nga, ang maganda talaga kahinat na nito, no, yung aral, no. Kasi as we speak, no, habang nagsasalita tayong dalawa dito, may mga existing contracts ng government na pinapatupad, no.
in the future, no, dahil po ang ating Pangulo talaga kung agresibo na baguhin, pabilisin, pagandahin ang serbisyo, talaga hong ang transformasyon na ito, no, ay digital na transformation ito, Erwin. So, papasok po tayo sa mga kontrata, may mga existing ho tayo mga kontrata. Tayo naman, maliwanag po ang instructions natin sa lahat dito, no? I-review nyo yung mga kontrata nyo ngayon. Tignan ninyo, dito ba, meron bang proportion dito na meron tayo, na nawalan tayo ng control doon sa, no? So, kailangan baguhin yun. At ipaliwanag na hindi ho, bilang gobyerno, hindi ho pwedeng at any point in time mawawalan tayo ng control over this data kasi pananagutan natin sa mamamayan yan. No? So, itong ginagawa natin ngayon, gusto natin, syempre, na patuloy, no, na magtiwala ang ating mga mamamayan dito sa bagong digital, no, na kinikilusan natin. So, itong mga kontratang yan, so dapat mas maging masusi na ang ating pamahalaan. Pag pumapasok sa mga kontrata, malinaw na kay Juan de la Cruz at kay Juana de la Cruz na ang kanilang pagkatao, no, na binibigay nila sa pamamagitan ng pagbigay na paglagak sa kanila ng kanilang impormasyon ay pangangalagaan nila, no. So, para walang pag-aagam-agam ang ating mga mamamayan. Alam nila, no, alam ng mga nakikinig sa atin kung merong napariwara dyan o napasama ang kanilang data, may mananagot. Yun ang mahalaga dito. All right. Very well said and very good explanation. Commissioner Raymond Liboro ng National Privacy Commission. Salamat, Erwin, sa matalas mo mga pagtatanong. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Commissioner. Sa Matala Bayan, kambyo naman tayo. Ito talaga namang, ito talaga ho, pinag-uusapan. Kami ho, nasa out of town. Nandoon kami sa isang liblib na lugar na ng Nueva Ecija. Llanera, Nueva Ecija. Alay, kilala pa. Yung music nga dyan, napakaganda. Naririnig ko doon sa mga bata doon. Yung isang bagsak nga dyan, ng kanta nito. Talagang tuwan-tuwa yung mga bata. Sinasayaw pa doon sa Llanera, Nueva Ecija kahapon. Yung ano ba yun? Yung engineer, meron ka ba dyan? Isang ang pahaging dyan. Oo. Ay, nawala na. Oo. Ay, tuwan-tuwa ho yung mga bata. Yan. Iyon, oh. Sinasayaw ho ng mga bata doon sa plaza. Diyos ko po, talaga namang, sabi ko, ano yun? May recall yung kanta bayan. Diyos ko po talaga naman pero kami ho'y nagpapasalamat din sa taong ito na alam mo ba, Engineer at Tomas, ang dami na pala doon sa opisina natin sa Action Center. Halos 1,000 na ang natutulungan nitong Malasakit Center. Yung mga pagpapagamot. Bukod pa yun doon sa mga malasakit centers like sa PGH, like sa Lung Center. But anyway, nasa linya na po si Kuya Bongo. Sir Bong, magandang umaga po. Magandang umaga, Boss Erwin. Magandang umaga po sa mga tagapakinig dito sa inyong programa sa Radyo Pilipinas. Kaya ho kami natawag na over the weekend kasi ako dandoon sa isang liblib na lugar naririnig ko yung kanta na yung 8-8 pero ginawang bongo-bongo. Napakaganda. Sinasayaw ng mga bata. Tuwan-tuwa yung mga bata doon sa kakantaho ninyo. But anyways, kaya kami napatawag din ay may ilang issues. Una, kami nagpapasalamat kasi umaabot sa opisina pa lang ho namin. Halos magliliman daan na ho yung natutulungan ho ninyo ng mga chemotherapy, dialysis, yung hindi makalabas ng ospital. Napakabilis. So, wala hong 24 hours. Yung mga staff ninyo, napakabilis na kumilos. Talagang tunay nga yung sinasabi nila na bongo, ang bisyo ay magserbisyo. Wag po kayong magpasalamat sa amin. Trabaho po namin yan. Sinabi ko na yan noon. Abot po namin ng aming makakaya ay magsiservisyo po kami sa inyo. Mga kapatid nating Pilipino. Sa ngayon po ay kagabi, galing po ako sa nasunugan na naman. Sa Barangay 231, 221 dyan sa Tondo. Subalit halos magkasabay. Sa may Baseco naman po yung isa. So, nung nanggaling po ako sa Bulacan ay sa PBA po, dumaan po, nung papunta na po ako ng Tondo nung gabi, may nabalitaan na naman ako, may nasunugan na naman sa Bulacan. Kasi nakasalubong ko yung mga bumbero. Kaya tutungo naman ako ngayon doon. Kung paano tayo makatulong sa ating mga kapatid sa Bulacan naman ngayon. Sir,
Pwede ba, request lang ho, kung kayo ho ipapala rin at pumalaot sa politika ngayon 2019, kayo ay pumasok niya. Pwede ho bang pag-aralan ho ninyo itong fire safety code natin? Kasi talagang kayo ho, halos araw-araw sa mga nasusunugan ko kayo nakikita, nandoon kayo nakikiramay, naiyak pa nga kayo, yung asawa ng security guard na namatay, pero ala kayong magawa. Ito po pwede ba, maaari nyo bang reviewin itong fire safety code natin, sir, kung sakasakaling kayo ay palarin at dalhin ng mga kababayan natin dyan sa Senado? Pwede ba ninyong silipin itong fire safety program natin? Talaga, isa yan sa aking mga agenda. Kung sakali, legislative agenda ko. I-review po natin itong fire safety and prevention measures through more intense fire prevention awareness drive, or particularly po itong sa mga informal settlements where accidental fire incidents take place more often. Parati po nasusunugan, lalo na po sa mga dikit-dikit na bahay. At pangalawa po, yung mga lugar na mahirap pong pasukin, hindi po mapasukan ng mga fire truck. So, equip po natin ang ating mga Bureau of Fire ng mga kagamitan na kayang pumasok po sa mga iskinita. And aside from that, napapansin ko hindi lang po sa nasunugan, even ito sa mga bagyo, ay yung mismo po sisilungan ng ating mga kapatid sa mountain travels at sa Benguet, yung po mismo gumuho. So, panahon na rin po magkaroon tayo ng safe and na maayos na evacuation center po. Yung ibig sabihin ng safe evacuation center, may lugar talaga na safe sila na hindi guguho. At sa pangalawa, meron pong maayos yung sanitation, maayos na CR, at meron po silang higa habang nag-aantay po at makabalik po sa kanilang mga pamamahay. So isa po ito sa aking priority. Meron tayong kompleto yung supply sa kanila, mga blankets, tubig, isina, flashlights, habang nag-aantay po sila makabalik. Minsan yan, ginagamit yung eskwelahan, yung mga daycare center dyan sa Quezon City. Paano na lang po kinabukasan, gagamitin ito ng mga estudyante yun, ginagamit na sa evacuation center. Hindi mo naman pwedeng paalisin yung mga naging biktima ng sunog, kawawa naman po. May mga nagsasabi, Kuya Bongo, na sang-ayon ka ba dito? At ano na nga pala nangyari sa panukala ng Pangulo at kayo na rin, yung Department of Disaster, something na aatupag sa mga itong problema other than DSWD. Ano na ho nangyari doon sa Department of Disaster? Nasa sa Kongreso pa po yata yung proposal, yung proposed bill. At hindi pa naman po dumarating kay Pangulong Duterte itong proposed bill na ito. So, magiging na po, iba't ibang version po yung tinitingnan nila. Antayin na lang po ni Pangulong Duterte bago niya pirmahan. Ito po yung Department of Disaster. Opo. Sir, panghuli na lamang, may mga OFW tayo kanina pa hong umaga, nagtatanong na sa akin kung si Pangulo po ba ay manghihimasok dito sa sinasabing data breach o nawawalang mga data ay kasi karamihan ng mga OFW natin nag-apply ng mga passport. Kinakabahan sila baka magamit tayo yung kanilang data ng mga mapunta sa maling kamay sa mga sindikato, yung data at mag-apply ng mga utang, mga credit card, kawawa naman daw yung OFW natin. Ito ba ay titignan na rin ng Pangulo at pinaimbestigahan ng Pangulo kay Secretary Locsin? I think meron akong statement. Hindi na po ako magbibigay na tungkol dito. Antayin na lang po natin yung maging formal na investigation kung talagang nawala yung mga data tungkol dito. Yung private commission po magkakaroon na rin ng sarili nilang investigation tungkol dito. Sa tingin ko, hindi naman po nawala kasi mga humingi po ng renewal yung bago na po, yung chips na po yata. Hindi na po hinihinga ng birth certificate. So, antayin na lang po natin yung formal na investigation tungkol dito sa nawawalang data na sinasabi po nila. Sir, panghuli na lamang, ito po ang tanong sa aming karamihan, tawag po sa opisina namin,
ng mga kababayan natin na gusto mag-avail ng malasakit benefits. Ano po ba ang kailangan daw, Secretary? Kayo na ho magsabi siguro kasi paulit-ulit na ho namin sinasabi na ala naman talagang kailangan. Basta Pilipino ka, ay bibigyan niya ng ayuda. Hindi ka naman pwedeng palayasin ng malasakit center na yan ang utos ng Pangulo, yan ang utos ni Kuya Bongo dahil sila naman ang gumawa nito. Ito ay brainchild nila. Ano ba talaga mga kailangan, sir? For example, may sakit ako or kaanak ko may sakit. Alang-ala. Paano ba ito? Anong daldalhin ko dyan sa Malasakit Center? Una-una, meron na tayong 20 na Malasakit Center all over the country. Dito naman po sa Luzon, meron tayo sa Pampanga, sa Bulacan, meron tayo sa PGH, sa Lang Center, magbubukas po dyan yata sa Navaliches. Opo. At ano po ito Malasakit Center? Halimbawa, noong unang panahon, ay pipila kayo, hingi kayo ng tulong sa Kapitolyo. Kung may hospital bill, kayo na 1,000, 7,000. Hingi kayo ng tulong sa City Hall, bibigyan kayo 10,000. Lunes, Martes, pupunta naman kayo DOH, bibigyan kayo 1,000. Miyerkules, DSWD, Huwebes, Pagcor, PCSO, PhilHealth. Isang linggo po kayong mamamasahe, isang linggo po kayong hingi ng tulong. Kung panahon ninyo, papatakin din. And then may balance pa kayong 27,000. Halimbawa, kasi nag-ambag-ambag sila, babayaran nyo pa. Ngayon, kung meron na pong Malasakit Center din sa lugar ninyo, mangyayari, ang magbabayad na po, meron sa isang bubong, nandun po yung representative ng Pagcor, PCSO, PhilHealth, DOH, and DSWD. Pareho lang po, mag-aambag-ambag pa rin sila. Halimbawa, nakaipon kayo ng 40,000, ang balanse po ay 27,000. Ang magbabayad ng balanse ninyo, hindi na po kayo. Ang magbabayad yung Malasakit Center para po maging zero balance bill na po. Ayun. Pangalawa, meron pong express lane para sa mga senior citizen at sa mga disabled para hindi na kailangan pumila. At pangatlo, so guys, tinanong mo kung ano bang qualification dito. Basta ikaw ay kailangan ng tulong, majority dito mahirap, at kung ikaw ay Pilipino, qualified ka po dito. Ako, sir, malinaw po. Ito yan din ho sinasabi namin na yan po ang requirement. So, one-stop shop yung Malasakit Center. Anyway, sir, doon po lang po sa opisina kagad namin sa Erwin Tulfo Action Center. Siguro magli-500 na ho natutulungan namin, ay papasa namin. Napakabilis daw ho talaga ang reaksyon ng mga lumalapit sa akin. Within 24 hours, meron na raw staff ninyo nagpapakilala. Staff po ako ni Kuya Bongo. Pinapatawag niyo ho ako. Talagang inaasikaso. Maraming salamat po, sir. Hindi lang kwento-kwento kasi yung tingin ng iba, kwento-kwento lang ito, pampolitika ito Malasakit. Sabi ko, hindi. Subukan ninyo. Wala susubukan ho nila. Ngayon yung nakakasubok, talagang nararamdaman nila na talagang malasakit. May malasakit ang gobyerno, ang Duterte, ang Bongo sa kanila, lalo na po sa mga walang-wala. Kaya nga sabi ko sa kanila, hindi naman ho tatawagin niya na Bongo ang bisyo ay magserbisyo. Hindi naman tatawagin niya ng ganyan kung hindi kikilo siya ng ganyan ever since naman noon pa. Anyway, sir, maraming salamat po, Kuya Bongo. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Thank you! Magandang umaga po sa mga kapatid ko. Maraming salamat po. Alright, alas 11:04 ng umaga. Oy, DFA, kayo nagpaputok ng kwento na ito. Ngayon, ayaw nyo magsisalita. Mali yung impormasyon ay bigay ninyo kay Secretary Locsin? Liwanagin ninyo para magkaalaman tayo. Hindi yung magtatago kayo sa mga saya ng mga asawa ninyo, mga putragis kayo. Hindi pa ako tapos sa inyo, DFA, ha? Hindi pa ako tapos, ha? Sagutin ninyo yung tanong. Bakit? Paano nangyari? Nung matapos yung kontrata, bakit hindi ninyo hiningi? Kung nandyan lang yan, bakit mali yung impormasyon ninyo kay Secretary Locsin? Kung nandyan talaga yan, nandyan pa yan, bakit iba yung impormasyon ay binibigay ninyo sa boss ninyo? Nakaw, Secretary Locsin, pinapaikot-ikot ka ng mga bata nyo. Kung ako ang sekretarya, pagsisipain ko itong mga hinayupak na ito. Kaya walang biro. Kukuha ako ng ordinaryong mga yusik-asik. Kukuha ako dyan mula sa mga kalsada. Yung mga gusgusin. Mas totoo pang magtrabaho yung mga yun. Alright, bayan, alas 11:06 ng umaga. Sa ating pagbabalik, yung mga panyanyari kagabi, habang tayo po ay mahimbing na natutulog,
Nag-iikot po yung Tutok Erwin Tulfo Police Reportorial Team. At ito nga, ang kanilang mga nakalap. Abangan! 11:06 a.m. Tayo bayan, oras po natin sa buong kapuluan, 11 minutes after 11 o'clock. Hoy, magandang gabi doon sa mga kababayan natin. Napakalamig daw dyan ngayon sa New York and Canada, sa Estados Unidos, sa Midwest, mga Chicago na yan. Good morning. Sa Reno, Nevada, of course. Hoy, good morning po sa aking sister-in-law, si Ate Nel, and sa kanya pong anak na si Mike, Felix, good morning din. Oo. Good morning sa mga dyan sa Europe. Alam mo, puro snow daw dyan ngayon. Walang puknat ang snow. Ay, ingat po kayo dyan, mga kababayan, ha? And of course, yung mga OFW natin sa Middle East, good morning. Nakagigising lang, alas 5 ng umaga ngayon dyan. Good morning, good morning. Bueno, sa ikalawang gabi ng ipinatutupad na gun ban para sa darating na halalan, isang nakamotorsiklong lalaki arestado matapos mahulihan ng baril habang dumadaan sa Quirino Avenue sa Novaliches. Suspect sinita sa checkpoint dahil hindi suot ang helmet. At sa pagsusuri na pag-alamang doon pala nakatago ang kanyang baril. Hoy! Yung helmet sa ulo, hindi lalagyan ng baril! Ay talaga may tama rin sa ulo ito. Narito ang report. Habang nagsasagawa ng Comelec checkpoint ang Novaliches Police Station sa kahabaan ng Quirino Avenue sa may Barangay Gulod kagabi, isang motorista ang nasita dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Sa plain view search na ginawa pa ng pulisya, nadiskurbe na may dalang 45 na baril ang motorcycle rider. Doon agad inaresto ang lalaki na kinilalang si Edgardo Aguilios, 37 anyos. Malinaw kasi itong paglabag sa ipinatutupad na gun ban ngayong election period. Itong suspect natin, nung ipa-plugdown na, ay hindi hinto sana sa checkpoint dahil hindi nakasuot ng helmet. So nung i-check na natin, nakita ng ating mga police officers na yung baril na caliber 45, kaya pala hindi niya suot yung helmet, ay doon nakalagay yung baril. Pag-amin naman ni Aguilios, 4 na taon nang nasa kanya ang naturang baril pero wala itong lisensya. Bitbit niya lamang din daw ito bilang pangdepensa. Baril ko po yan. Umiwas na po ako sa amin kasi pamilya na rin yung kamag-anak ko yung kaway ko. Hindi naman ako maintindihan sa kanila Kadarating ko lang, nung kauwi ko lang, naaway pa nila ako. Pandepensa ko lang sa pamilya ko yan. Mula raw sa Barangay Kaligayahan, Sigilos at patungo lang sana sa Villarreal Street sa Barangay Gulod para mag-deliver ng motor parts ng masita sa checkpoint. Gita man ang suspect, hindi niya alam na simula na ng gun ban dahil sa eleksyon. Hindi na po ako kasi updated dyan Yan, hindi ko po alam. Sa Comelec checkpoint, maliwanag na pinaalala ng ating Comelec na ang kinakandak ng ating police ay more on visual search. So kanina nga, yung kinandak ng ating police officers ay more on plain view doctrine, kung saan nakita mismo yung baril, dun mismo sa loob ng helmet. Na-recover ka Aguilos ang isang 45 na baril, isang magazine na may 6 na bala, pera at cellphone. Maharap naman ang suspects na kasong paglabag sa Omnibus Election Code at illegal possession of firearms. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Salamat. Hindi, naintindihan mo ba? Kawan ako sa amin. Anak ng siopaw. Naintindihan ko lang yung pulis. Pero yung suspect, updated. Sus Mariosep. Anyway, a moral lesson is magtanong, makialam. Number 2, walang lisensya yung baril mo, Totoy. Kaya hinuli ka rin. Bukod dun sa election gun ban. Ito. Talagang alang kadala-dala din ito. Yung aming binibigay sa amin na anong tawag dito? Yung passes para sa mga bus. Hindi na nababawasan. Baka may kilala ka dyan, Miko, Kalonge, sa inyo, kailangan ng biyahe. Libreng biyahe papunta sa, alam mo na. Libreng biyahe. Dating nakulong dahil sa illegal na droga, arestado na naman matapos targetin sa bypass sa Payatas. At 3 lalaki kabilang ang 2 minor de edad. Huli matapos makunan ng sachet ng shabu.
Ayan na nga yung sinasabi ko eh. Ay, punta lang kayo dito at meron ako mga passes sa bus. Oo. Ang biyahe po ay galing po dyan sa Payatas or dyan sa may Batasan. Papunta, 3 biyahe. Papunta sa Heaven, yung isa sa Hell, yung isa sa sa hospital. 3 po yung biyahe. Meron pong aircon, may deluxe. Libre po, namimigay po kami ni Maiko. Napakadami yung passes namin dito sa bus. Kaya ayaw sumakay ng mga ito eh. Anyway, bayan, narito ang report. Ito ang aktual na paghuli ng Batasan Police Station sa 4 na individual matapos magpositibo ang isinagawang bypass operation sa Merosales Extension, Barangay Payatas kagabi. 200 pisong halaga ng shabu ang nabili sa tinarget na si Shirley Pagaspas, 42 anyos. Naaresto naman ang 3 iba pa na nakuhanan din umano ng droga. Pero itinanggi ng mga sospek ang paratang. Hindi po sa akin yan. Hindi po sa akin yan. Yung pagdating po nila, sakto pong doon po dumaan si Ate She. Kaya nadamay lang po kami. Pero aminado lahat ng mga sospek na gumagamit sila ng shabu. Dati na rin daw nakulong si Pagaspas sa kaparehong kaso ng illegal na droga. Na-recover sa kanila ang 9 na sachet ng shabu at bypass money. 6 na individual naman ang nahuli sa hiwalay na operasyon sa Melupang Pangako, Barangay Payatas kagabi. Tinarget sa bypass si Andrea Ochanco na nabilhan ng 200 halaga ng shabu. Arestado rin ang 5 iba pa na aminado namang gumagamit ng illegal na droga. Ano po, paano po kayo napasok sa loob ng palasok? Nila po ng hirap ng buhay. Magamit po. Pero may nahuli sa yung droga? Meron po. 9 na sachet ng shabu at bypass money ang nakuha sa mga sospek. Habang nagsasagawa naman ng sakleo sa Tandang Sora Extension, ang pulisya, 3 lalaki kabilang ang 2 menor de edad ang sinita dahil sa kahina-hinalang mga gawain. At ng kanilang imbestigahan, nadiskubring may bit-bit na illegal na droga ang mga kabataan. Upon searching po, may nakuha kami sa kanilang 3 sachet ng shabu po. Itinuro naman ng isa sa suspects na menor de edad niyang kasama ang nakuhang shabu. Wala po. Sa kanya lang po yung sa may nakasalubong po namin. Mahaharap ang lahat ng nahuli sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nakatakda namang i-turnover sa DSWD ang mga menor de edad na nasita. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Alright, alas 11:18 na ng umaga. Ala talagang kadala-dala. Ala talagang, Diyos ko po. Hindi ko maintindihan. Sa bagay, pag addict ka talaga, talaga diyang addict. Pero may mga gumagaling naman, di ba? Napapadala sa rehab. Ito pabalik-balik na lang. Nahuli na pala dati, nakalabas. Kaya tama lamang talaga ang QCPD na maglagay dyan ng biyahe. Nang biyahe papunta sa Heaven or Hell. Pero karamihan ng biyahe dyan sa Batasan ngayon, papunta sa Hell. Non-stop. Alas 11:19 ng umaga sa ating pong pagbabalik. Makibalita tayo. 10 milyon na raw po ngayon ang reward money sa sino man makapagtuturo sa pag-ambush, lalo na yung mastermind sa pag-ambush at pagpatay dito sa Vice Mayor at yung kanyang anak na Mayor ng Balauan La Union noong November 14. 10 million na po yung reward money dyan. At sinasabi initially ng NBI, mukhang may foul play dyan. Mukhang sabit ang ilan na mga nasa otoridad. Naalala ko tuloy yung kay Red Santillan. Diyos ko po. Bayan, dyan lamang ho kayo. Magbabalik agad at Tutok Erwin Tulfo, 11:20 a.m. Alright, tuloy-tuloy tayo bayan. Alas 11:23 ng umaga. Alright, meron lang ho kasi. Naalala ho ba ninyo, nung ako po yan, na Tomas Ayan naman, pwede kang, ayaw mo na.
Naalala ho ninyo, noong nakaraang buwan ako nagtungo doon sa Estados Unidos. May kaanak po yung napatay at saka yung nabuhay na Mayor Aleli ng Balauan La Union na lumapit sa akin, humihingi ng tulong na, sir. Naririnig ko po kayo at napapalo up niyo po yung kay Red Santilla na kaso. Ito pong kaso namin parang kahalintulad din, sir. Alahong kalaban-laban yung si Mayora at saka si Vice, pinagbabaril, inambos. Sabi ko, ano ba latest? Latest po dyan, sir, meron pong reward na bigay po ng pamilya at saka mga kaibigan namin na umabot na po sa 10 million sa sino man ang makapagtuturo sa mga pumatay o sa mastermind mismo ng ambush na yon. Nina Vice Mayor Aleli at Mayor Aleli. Mag-ama po ito pero ongoing po ang investigation dito since November. Meron pong parallel investigation ang PNP at NBI. Pero ang PNP, ala pa ho yatang development. Ala pa ngang kasuspek-suspek ang PNP. Pero balita ko sa NBI, mukhang may sinusundan na ho sila. Nasa linya po, nako, itong suki natin. Si Assistant Secretary RJ Echeverry ng DILG. Magandang umaga po, Asek Echeverry, sir. Magandang umaga po at mabuhay niyong programa. Sir, thank you ulit. Alam ko pong busy kayo pero lagi niyo kaming pinaunlakan at sinasagot po ang aming tawag, which we really appreciate, sir. Thank you. Anyway, Asek, unahin ko na po yung sa La Union ambush po nung mag-amang Vice Mayor at Mayor. Ano na po ang report ng PNP sa inyo? Meron na po ba silang sinusundan na lead, mga suspect? Kasi nasa 10 million na raw po ang reward money nito, Asek Echeverry, sir. Yes, we heard about it and we learned about the incident. It's unfortunate, kaya nga po ang Malacanang give directives to Secretary Eduardo Anyo to fast track and investigate on the matter together with the Philippine National Police. Apo. Man ho kami nagpapabaya doon. I think the Philippine National Police already has a lead, but I think there's already a move to increase the 10 million bounty for the heinous killing of the local government officials. We'll get back to you on that once we get that report at once. Maisingit ko lamang, Asek, may mga report po kasi yung mga relatives na may mga sinasabi yung relatives at mga witnesses yata. I don't know kung nag-filter in na ito sa PNP pero sa NBI yata mukha kasi may parallel investigation NBI na sinasabi ng mga witnesses doon mukha may mga involved po na miyembro ng Philippine National Police, Asek Echeverry. Again, just like I mentioned no previous days, when I had my interview, the DILG, being the chairman of the NAPOLCOM, will not tolerate any incidents wherein the police are involved. As a matter of fact, kung napapansin nyo, si Presidente Duterte nagtanggal dun sa mga police sa Bacolod na involved sa Toga. Any incident or any information like that, we always hold it very sensitive. Very cautious about it. So I'm assuring the public na kung let's say may PNP involved, the NBI and the IAS will not whitewash or will not harbor any of this police kalawag if ever they will be found to be involved or found to be guilty as such. We'll take this very seriously. All right. Sir, moving on to another topic. Noong Friday po yata, naglabas na po ng ang Ombudsman na suspension order kay Catanduanes Governor Cua at inimplement na po ito ng DILG over the weekend. Is this correct, Asek? The way I understand it, yes. Opo. So, 6 months daw po ito. So what it means to say, ang Vice Governor ngayon ang nagpapatakbo ng Catanduanes Province, Asek Echeverry, sir? Opo, based on the orders given by Ombudsman that while the investigation is ongoing, preventive suspension will be implemented to the governor. All right. The governor will be acting by governor for the time being. Okay. Nako, Asek RJ Echeverry, sir, maraming salamat pong muli. Huwag po kayo manawa sa amin. Asek, ano po?
Basta po ikaw. Mabuhay po. Thank you po, mabuhay. Magandang umaga po, Asek. Si Asek Echeverry. O, yung bayan, ha? Ay, wala pong whitewash. Patuloy po yung iimbestigahan. At doon po sa mga kaanak at mga supporters po ni Mayor, ang nabuhay na Mayor Aleli at yung namatay niyang ama na si Vice Mayor, kami ho'y patuloy na mag-aabang at magbabantay. Hindi ho natin pababayaan ho ito. Tulad po ng kaso ni Red Santillan. Hoy, Salome, baka pwede mo tawagan si Attorney Glenn Chong. Ano na bang balita? Kasi may nagsabi sa akin over the weekend, binigyan na raw yata siya ng mga kopya ng ebidensya ng PNP kay Red Santillan. Ay hindi ho natin pababayaan ho ito kahit na lahat ng media iba na ang focus. Tayo ho ay patuloy na tututok dito. Sabi nga ho natin, sabi nga po ng CIS, ha? Ay kayo ba inapi? Pag kayo ay inapi, dito kayo sa CIS. Ang party list ng mga inaapi. Anyway, patuloy ho namin tututukan ito, lalo na po natutok Erwin Tulfo. Kaya nga po tutok Erwin Tulfo, yung mga hindi na binibigyan ng importansya, kinalimutan na, sinantabi na ng mga kaso, problema, patuloy pong tututukan ng tutok Erwin Tulfo. Ibigay nyo lamang ho sa amin, itawag ho ninyo, ipagbigay ho, or remind us, please. Kami ho nakikiusap, remind us. Itawag nyo lang po sa 410-6726. Handa po ang aking staff at ako po ibinibrief tuwing umaga yung mga tumatawag. Itawag ho ninyo dyan sa number na yan, 410-6726. Para ho mabrief ako at mapag-usapan ho natin, mabuhay natin yung issue. Hindi ho makakalimutan kasi mahirap po yung pag kinalimutan ay doon na ho nagkakaprobleme. Doon na nagkakaroon ng tinatawag nating whitewash. Pag yung isang kaso na tabu na nagpatong-patong na, ay inaalikabok na, dyan po suddenly malaman mo, pag mukat-mukat mo, dismiss na pala ang kaso. Maya-maya malaman mo na ala na pala. Ibinasura na yung kaso. Kaya yung biktima, kawawa naman. Kaya nga, we ask you people, yung mga nakatutok ho sa atin ngayon, kahit kayo ay nasa ibayong dagat, remind us, please, paalalahanan nyo po kami dito sa Tutok Erwin Tulfo na kumusta na yung kaso, Sir Erwin, Mr. Tulfo, kumustahin na yung kaso. Kaso ng pagpatay kay ganito, kaso ng pagpatay ng ganon, baka na whitewash na. Remind us para maungkat natin, mapag-usapan natin. Di ho ba? Kahit na hindi na pinag-uusapan ng ibang mga media, tayo dito pag-uusapan ho natin. Kaya nga ho, Tutok Erwin Tulfo Ito yung specialty namin, mga problema na kinakalimutan na ayaw ho natin at hindi dapat nating kalimutan. Case in point, yung sa La Union. O ngayon, nalaman natin. Ongoing investigation, may investigation ng NBI. Sinasabi ng ilan, hindi pa ito confirm na may mga sabit daw na ilang pulis dyan. Kaya naisip ko, nabanggit ko yung kay Glenn Chong, kay Red Santillan kanina, may kalintulad, di ho ba? Speaking of Glenn Chong, nasa linya na po si Attorney Glenn Chong. Magandang umaga, mayong buntag, Attorney Glenn Chong. Mayong buntag, Sir Erwin, mayong buntag at sa mga nakikinig, nanonood po din ngayon, magandang umaga po. Kaya kami nabanggit ko yung pangalan, napatawag kasi parang kahalintulad. May mga natatanggap ako na info, bagamat ito very raw, na may mga pulis na kinalaman dyan sa pag-ambush daw doon sa mayor at vice mayor ng Balawan na La Union. May mga pulis daw, parang kahalintulad dito kay Red Santillan. Ano na nga pala latest dito, Attorney Glenn? Sir, ngayong araw po, sir, magpapadala na po ako ng mga sulat uli doon sa mga lieutenants ni General Carranza. Okay. Kasi ayaw nga po niyang ibigay yung mga evidence po niya. So doon naman ako sa mga lieutenants niya, sina Colonel Pitalio, sina Colonel Calixto. Sila kasi yung head ng operating units na nagsagawa nito kay Richard, sir. Do you think papansinin ka? Kung yung paano kung sabihin lang pala ni Hepe ni Carranza, huwag niyong pansinin yung Glenn Chong na yan? Sige sir, kung hindi nila ako papansinin, hindi kakasuhan ko rin sila, sir. Tulad ng kanilang boss. So sama na sila, sir. Sama na sila, maganda yan. At mga bagong mukha sa New Bilibid.
Anyway, so wala pa rin binibigay na ebidensya despite the fact na pinipilit mo na kung anong ebidensya nila dito kay Red Santillan na para mag-ugnay sa kanya bilang miyembro ng sindikato na sinasabi nila. Wala silang maibigay pa. Wala pa po, sir. 35th day na po ngayon, sir. Wala pa po silang isang pahinang binigay. Pero sir, may pitos po ako sa social media kagabi. Yun yung kuha sa video clip na nakuha namin, sir. Nandoon po ang isang black van. Sa pagitan po ng patrol car ng police, may black van saka yung sasakyan ko po. Based on testimony ng witnesses, it appears na yung black van na yun ang ginamit pagdukot kay Richard Santillan saka yung babae. Okay. Then dinala sa safe house, then binalik ulit doon yung patay nilang bangkay doon na sa sasakyan ko. So hindi totoo na nilagpasan niya ang checkpoint kaya pinaulanan siya ng bala? Hindi totoo Hindi yun? Hindi po sir. Kasi yung black van nandoon talaga sa gilid ng sasakyan ko, sir. Yun ang ginamit ng mga salarin. Sir, bakit hindi po kayo mag-request sa NBI ng parallel investigation? Kasi if you will just, depend on the investigation of the PNP, talagang bias ho yan. Kasi look at doon po sa Balawan na La Union, may parallel investigation ng NBI. Iba yung sinasabi ng NBI. Ang PNP pinipilit na meron daw talagang grupo. Pero ang NBI parang iba ang sinasabi. Taliwas doon sa report ng PNP na kung sino nag-ambush doon sa mag-ama, attorney. Yes, sir. Nag-request na po kami kay Undersecretary Sugay kasi at that time wala po si Secretary Menardo Guevara na US. So nag-request po kami, pinasa na po niya sa NBI at nag-investigate na po yung NBI. Pero ang hiningi po namin doon, sir, specifically yung reconstruction talaga ng events na nangyari, sir. Kasi yun ay very material to the case. Sige, sir. Paalalahanan ko rin. Kaibigan ko naman si Secretary Guevara. Paalalahanan ko from time to time na tumulong na rin po siguro at bigyan tayo. Kasi kung magre-rely lang tayo sa PNP, alam naman ho natin kung saan na patutungo ito. Dahil sila nga yung ikangang umupak dyan, sila rin mag-iimbestiga. Alam na ho natin, alam na this ang mangyayari, Attorney Glenn. Yes, sir. Opo, sir. Kaya nga po, sir, lubos pa ako nagpapasalamat sa inyo, sir. Dahil sa tulong po ninyo. Lang naman po inyong programa lang po naririnig yan, sir. Wag mo kayo munang pasalamat, sir. Pag magpasalamat kayo, pag natapos na ito, nabigyan na natin ng hustisya si Glenn Chong. Sige po. Pero ngayon, wag mo muna. Anyway, Attorney Glenn Chong, maraming salamat po for your time with us. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Sir, thank you so much, sir. Thank you talaga, sir. Good morning. 11:36 ng umaga. Ay, di ba? Bakit yun ang pagpapaimbestigahin mo? Yun mga pumatay nga. Siyempre, kabaro is kabaro. Dapat ibang unit. NBI siguro the best. Kaya, tignan mo yun doon sa Mayor Aleli. Yung NBI nag-iimbestiga din. Yung PNP, so far, ala pa raw report. Ang NBI, meron na. Ako. Sus Maria Josep. Anyway, bayan, 11:37 ng umaga. Dito muna tayo sa magbe-break ho tayo pero sa ating pagbabalik, pag-usapan natin may budget pa ba? May pera pa ba ang gobyerno? Kasi nakakarating ho sa akin ang Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways, hindi na raw nagbabayad sa mga kontraktor. Yung mga naggagawa ng mga tulay, mga kalsada since November pa. Ang sabi ng mga kontraktor, Mr. Erwin, kami ho ay may mga tauhan, may mga hindi naman robot ang mga tauhan namin. Meron kami mga kaminero, karpintero, operator ng mga pison, operator ng mga backhoe, dump truck, mga driver. Pinapasweldohan ho namin. Kung hindi ho kami babayaran ng DBM at DPWH, pati ho silang sa baba nagugutom. Tama nga naman. Secretary Ben Jokno, sir, ano na? 11:38, dyan lamang ho kayo, bayan. Oras alas 11:39. Kanina, bayan, pasensya na ho kayo. Marami nagtatanong bakit mainit ang ulo ko. Paano? Tatawagin mo itong mga sinasabing kakampi natin. Yung Department of Foreign Affairs, kakampi naman ho natin yan dahil mga tauhan ho yan ni Tatay Diggs. Ayaw sumagot. Ay, nasa linya na po ng aming telepono ngayon. Mabuti pa ito. Si Congressman Rolando Andaya Jr., ang House Majority Leader. Magandang umaga, Congressman Andaya, sir. Ay, magandang umaga rin po, Erwin, at sa ating listeners. Abay, ano ho itong latest na nakita ko, nag-file kayo ng mandamus daw sa Supreme Court para?
para po yung ituloy yung pang-apat na tranche ng salary increase po ng mga kawani ng ating gobyerno. Oo. Na ayaw po ibigay ni Secretary Jokno. Oo. Dahil daw, ewan ko, kapritsyo lang niya. Ito yung naipangako ng Pangulo, di po ba? Ito po pangako ito eh. Oo. Kasama po yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit po ayaw niya. Oo. Kaya dumulog na kami sa Korte Suprema para utusan na po siya na gawin. Dahil January 15 po, dapat magsimula na to eh. Oo. Malapit na po yun. So, sana po mapansin kagad. Sir, meron din akong ilalapit. Ewan ko kung pwede nyo pang ipatawag siya dyan sa Kongreso o nasa recess na kayo ngayon. Kasi yung mga contractor po natin ng mga highways, na mga bridges, November pa pala hindi nababayaran ng DBM at DPWH. Ang sabi po ng mga ito na nagsumulat sa akin ng email, Mr. Tulfo, we have lowly workers like carpenters, operators of backhoe and dump truck drivers na kailangan daw paswelduhan. Kung hindi sila babayaran, hindi na rin napapaswelduhan yung mga maliliit na trabahante nila. Ang question nila, may pera pa ba ang DBM at DPWH? Bakit hindi sila nababayaran? Worth 100 billion na pala, sir, na projects since November. Totoo po yan. Nung nagkaroon kami ng question hour ni Secretary Jokno, sinabi ko po sa kanya yan. At nagmaang-maangan siya na hindi raw niya alam. Pero ito nga, nangyari na nga po talaga. Alam naman namin mangyayari talaga to. Mababayaran po sila dahil mangungutang po ngayon ng gobyerno para mabayaran. Wala nang pera ang gobyerno natin, Kong? Sa libro po, wala na tayo dahil po pasimula pa lang ng taon, wala pa po mga buwis na pumapasok. So sa kalukuyan, kailangan tayo umutang para po pambayad ng ating gobyerno. Sus, Marisip. So totoo pala yung nabasa kong report na wala nang perang gobyerno, kailangan munang mangutang para mabayaran yung mga pagkakautang nito sa mga tao. Totoo po yun. So ngayon po, mababayaran din naman, kaya lang paulit-ulit na naman po to. Tandaan po natin nung dati po siya secretary sa panahon ni Presidente Erap. Ganto rin po ang nangyari. At ang nangyari po noon, yung mga kontraktor, nagbibigay pa ng lagay para mabayaran sila. Diyos ko po, Panginoon ko. Mauulit na naman po yan dito. Dahil pag konti lang ang supply, mag-aagawan ho talaga yung mga kontraktor para mabayaran sila. At mag-uunahan po yan na maglagayan para sila unang bigyan ng atensyon. Ang kawawa dito, sir, yung mga maliliit sa baba ng mga trabahante ng mga kontraktor na ito, Congressman. Yun na nga po yan. At sana po, ito nga. Pwede nyo bang ipatawag ito, sir, para matanong? Kasi kami tumatawag at marami nang tumatawag sa hinahanap siya since ng iba't ibang radio station ay ayaw na sumagot ng DBM, Secretary. Opo, meron kaming hearing po bukas. Okay. Kung ayaw po humarap ng DBM, yung ano na lang po, Bureau of the Treasury, ang ipapatawag po natin sa Public Works Department para mabigyan po liwanag ang issue na yan. Ay nako, maraming salamat po, Congressman Andaya, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Okay. Salamat, tawagan mo yung Bureau of Treasury. O yung treasurer natin. At saka Department of Public Works and Highways. May ongoing press con si Secretary Jokno, now lang. Ay sana may magtanong dyan. Pwede bang sabihan mo yung reporter natin dyan na tanungin kung bakit hindi pa nababayaran? Wala na palang kwarta yung gobyerno. Diyos ko po naman. My goodness. Ay patay. Mabuti na lang. Muntik na ako nagtrabaho sa gobyerno. Mabuti na nag-alis na ako sa PTV. Kung hindi baka ako pa magbabayad sa PTV. Joke lang. Ikaw naman na Julius. Ay... Oy, mabuti na lang. Mabuti na, lumipat na kami sa Radyo 5. Kung sa PTV pa tayo, wala, nga. Baka mamatay tayo na dilat ang mga mata natin. Diyos ko po, ang dami na nga. Ano ba yung narinig ko, chismis? Nagtabi na nagtatanggalan ng tao sa PTV. Kawawa naman. Sus Mariusip. Ay, nako, Lord. Anyway, 11:45. Ay, dyan lamang ko kayo, bayan. Sandali lang. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Oras sa buong kapuluan, alas 11:47 na ng umaga ng Lunes, ika-14 ng Enero 2019.
Ay, dito muna tayo. Si Tatay Diggs, Tatay Digong, ay pinirmahan na raw ang isang executive order na nagpapalawig pa at nagpapalawak sa kapangyarihan ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ay, tawagan natin si paring Greco Belica. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi raw ngayon ay mas malawak na. Ay, mabuti naman. Para mag-imbestiga. Ay, di ba talaga naman sa mga appointee talagang kasama dyan? Anti-Red Tape Authority. Ayun. Nothing shall prevent the President in the interest of service from directly investigating and or hearing an administrative case against any presidential appointee or authorizing other offices under the office of the President to do the same, the EO read. Executive Order number 73 further strengthens ITAS collaboration and partnership with PACC in the drive against corruption, Perez said. Ano raw yun? Anak ka ng baka. Kaya nga tinanong Hindi ka pala nakikinig. Anak ka ng miswa. Kaya ko nga nilakasan, nilapit ko pa. Dito na lang tayo magtanong. Alang tibay tayo maasahan sa kaliwa ko. Si Commissioner Greco Belica ng PACC. Magandang umaga po, Commissioner, sir. Good morning, Sir Erwin, saka sa lahat po nakikinig sa atin. Ano ho ba ito? Paki-explica nga. Mabilisan lang. Ano ba itong EO73? Bakit? Hindi pa ba malawak, ganun kalawak ang kapangyarihan ng PACC, sir? Medyo pinatibay po ng Pangulo ngayon lalo para mas ma-actionan yung mga ibang kaso gaya ng recommendation for criminal charges. Pwede na mo tayong magandang dati nag-refer lang. Pwede na mismo ang PACC magsampa ng kaso? Hindi, pwede namin i-touch or imbestigahan yung criminal aspect. Criminal aspect na, oo. Tapos i-refer namin sa ombudsman. Ngayon, pwede na namin imbestigahan at the same time, i-recommend kung anong gagawin. Ayun, oo. So, mas maganda na ngayon. Mas maganda po yun. Ibig sabihin, mas nagkaroon pa ng asim ang PACC. Oo. Tapos at the same time, meron kasi yung mga cases na gusto ng Pangulo pa imbestigahan sa ibang opisina dahil, example, yung mga kaso na mag-retire na empleyado tapos may admin cases pa. So, para mapamadali, para hindi kami matambakan, pwede ng ibang offices doon. So, he can take it from us. He can take the case from us at any time. Okay. So, sir, matanong ko lang pala, may nagtanong ho sa akin, curiously, mga ilan ng kasong iniimbestigahan nyo ngayon? Aabot ba sa mga 1,000 na? Palagay ko, meron na po. Yung iba, bine-verify pa. Just the cases na naisampa. Naku, napakadami pala. Samot-sari po siguro yan, sir. Simula sa pinakamataas na pwesto hanggang sa pinakamababa siguro ng mga office head siguro, Commissioner? Yes, sir. Halo-halo na po. All right. Well, anyway, Sir Greco Belica, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo muli sa amin. Thank you very much po. Thank you, sir. Good morning po. Si PACC Commissioner Greco Belica Bayan ay patungkol dyan sa EO Executive Order. Ay, pero muna nang kuha natin, anak. Hindi, ano ba naman gagawin natin ito? Oo. Ito, good AM, sabi ni... patuloy pong, ito po yung mga nag-text sa atin, Maraming salamat po. Sa mga nag-text po sa atin, sa ating Globe at Smart line, sa 0956-694-7764 sa Globe. Sa mga naka-Smart naman, 0928-265-8796. Sabi nito, good AM. Tutok Erwin, pera na naman ang dahilan para ikondisyon ang isip ng mga botante kaya nasa survey itong mga trapo at korap na mga senador. Hoy, Pilipinas, matuto na tayo. Pilipinas, matuto na tayo.
Kaya senatorial lineup at Bongo bato tayo sa Mayo. Rod Voigt ng Subic. Ay, maraming salamat, Rod Voigt. Sir Erwin, nakakapal ng mga officials dito sa Puerto Princesa City. Walang ginagawa. 2019 na di pa tapos. Worst mga kalsada, ang daming lubak at malalalim na kalsada. Mga kontraktor ay 1-day work, 4 weeks stop. Ha? Walang aksyon. Mayor Lucilo Bayron, nagbubulag-bulagan talaga. Buisit! Sana matawagan nyo sila. Si Mr. Lican po ito. Thanks. Ay, salamat po, Mr. Lican. Idol Erwin, dapat binabago na yan. Ang daming i-renew pag nag-expire na lahat ng identification files mo. Dapat isang document lang para sa lahat. Correct, exactly. Sir Erwin, pabati po, family Zamora dito po sa Disena, Libertad, Pasay. Lagi pong nakikinig si Tatay Bong, si Nanay Rose at sila Jo, Jomar, Bebeng at ako po, si Rosita Zamora. Thanks. Ay. Thank you. Nakakalungkot, Idol, na sa ibang bansa, ang dali ng lahat dito sa atin, puro pila, puro bayad, kaliwat kanan, minsan kotong pa. Ayun na nga ho, ay nakakalungkot, yun na ho sinasabi natin, ha? Ay sa first world countries, passport na lang dadalhin mo. Dito ang dami mo, pag nag-renew ka, kaya kung OFW ka, ikaw ay pinayagan lamang na 2 linggo, maubos yung 2 araw mo, 3 pa nga. Yung unang araw mo, pipila ka sa lintik na NSO. Kung hindi ka napipila, di sana nabawasan na yon, isang araw na lang pumunta ka sa DFA. Yung ibang araw, para sa kamag-anak mo, pamilya mo. Naku, ewan ko ba dito sa Idol, dati Comelec, ngayon DFA na naman. Safe pala ang mga data natin. Baka si Bam kumuha ng data. Di ba mahilig manguha yung senador na yon? Ako po si Jay. Easy Jay, easy. Idol, si Bongo lang talaga ang nasa listahan ko ngayong maging senador siya, yung taong may malasakit sa mga Pilipino at ang sipag-sipag niya po, Remy ng Valenzuela. Ay, naku, totoo nga yan, Aling Remy, ha? Sabi nga, ang kanyang bisyo ay magserbisyo. Idol, ang dami ng patayan ngayon, malapit na eleksyon, ang dumi talaga ng politika dito sa ating bansa. Bueno bayan, ay susunod na po si Weng de la Peña at Raisa Puno sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng ating bansa. Tutok lamang ay kami ho'y pansamantalang magpapaalam na muna. God is good and great all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you.